Hi guys! Good morning! So every morning ito po ang aking routine. Nagtitingin ako sa aking maliit na garden dito sa likod, nakalat-kalat. So ito po ang aking kangkong. Ayan. Ayan, mataba na. Excited na ako. Pang adobo na ako. Actually magsisigang ako today. So I think harvestin ko na yung iba para magkaroon ng space. Tumubo pa yung iba. At ito yung aking kalamansi. 2 years old na ito siya. Yan, may bunga. Malaki na yan, pero hindi pa siya ready pitasin kasi hindi pa siya makinis. So, nilipat ko siya dito sa nung isang araw kasi maliit yung maliit yung pot niya before, yung dati pa. Kaya inan ko lipat. Kaya meron na siyang, ayan, bagong usbong na mga hayaan ko lang yan, pahayabungin ko muna. And ito yung aking tanglad na akala ko mamamatay. Pinasok ko sa loob ng bahay. Nilagay ko dun sa gilid, sa shower room sa baba. Kasi nandun yung medyo may sun pag winter. So ayan, nakasurvive again at saka ayan, dumami. Ito yung kalabasa kong natira dito, yung iba na sa allotment. So hayaan ko lang siya dyan kapag pagkapangin ko lang siya dyan ganyan. So let's see, ayan, may mga bulaklak na. And ito yung tinalbos kong nakaraan, yung talbos ko pinatubo ko sa tubig. Tapos tinanim ko uli, ayan, looking good na. Yung iba nilipat ko sa allotment. At ito yung nireplant kong ibang kangkong. Yung sili hindi ko na kasi wala na akong pagtataniman. Ito nilipat ko din. Akala ko kasi maliliit, yung parang matanda na, akala ko, kaya lang sabi ko kahit hindi na mamunga, yung habol ko lang yung talbos pang lagay sa tinola. So ayan. Tapos ito yung aking ampalaya na akala ko din mamamatay kasi medyo maaga ako nagtanim. Kaya lang ito mataba siya. Kaya ayan, may bulaklak na rin. Ayan, ang tabao. Pero yung pagdating dito, wala akong makitang bulaklak. Ewan ko ba, so hoping na namulaklak siya. Hindi ko pa nakikitaan ng, alam mo yun, dapat may na siya. Kasi yung kasabayan nito doon sa allotment, namumunga na. May dalawa na akong nabalot kahapon. So sana naman, kapag hindi, nako, hello, munggo talaga siya sa akin next week. Tsaka ito yung mga nilipat ko nitong lately lang. Kasi madami akong seedling nito. Tinanim ko sa allotment. Kinain lahat. Yung iba hinukay ng ambo, rats. Kaya nagkanda matay doon. So sayang lang. Ito nga, hindi ko pa nilipat. Hindi ko na siguro ililipat. Ewan ko, baka ilipat ko din yan. So ayan nag-ano din naman siya. Tsaka yan. So, eto, itong puno na to. Naninilaw siya. Sabi ko, bakit kaya? Parang patay yung kaya tinabunan ko para maglamig-lamig yun. Kasi sobrang init talaga dito. Kita mo yun, may maliit na parang sana, ewan ko lang kung tutuloy. Tapos ito yung isa. Pero yun, magkaiba sila ng dahon. Tapos ito, magkaiba silang dahon. Tingnan nyo. Ito pala, yung nabibili ko dito palagi. Yung kurito, yung maliliit na ring clay. Yung parang ampalaya na maliit na medyo hindi yung mahaba na makinis. So ayan, may bunga na siya. At saka yun nandoon. So sana maganda. Tapos itong isa. Ayan, meron din naman siya. Kaya lang ito, nakainan siya ng uod. Kaya parang nag-stop siya dyan. Kaya hayaan ko na yan. So ayan. May mga sunflower ako na hindi ko na nahiwalay. Ito, ng kaibigan ko ng taga chicharo sana ito, parang hindi siya magsusurvive. Ito namatay na nga, hindi ko alam kung bakit namatay yan. Wala na. Matanda na to, kaya wala na yan pag-asa. I think wala ng pag-asa yan. Kasi ganyan na lang siya. So ayan, may sunflower uli. Tapos may rosas. Tingnan nyo kung gaano kainit dito. Sunog talaga yan. Sunog. Init. Kasi tingnan nyo naman ang hydrangea ko. Sunog. Nakakainis. Pero araw-araw kayong dinidiligan, umaga at hapon. Pero parang talaga. Iba yung init dito sa England guys, sa UK. Iba ang init kaysa sa Pilipinas. Kahit 37 degrees lang kami, pero nakakasunog siya. As in, tingnan nyo yan. As in, sunog talaga. Kasi dito sa part na to, ayan, anong oras ngayon? Time check, 7:34. Kasi ayan ang oras. Pero kapag na yan dyan, itong corner na to, ang pinaka the longest na time na mainit. Kaya talagang sunog-sunog yung mga Tsaka ito yung aking roses na dilaw. Ayan. At saka may mga roses din ako. Ayan. Maliliit. Tapos yung isa kong sunflower, ayan, na siya. Ito yung bago. Ang ganda niya, diba? Ayan. So, ito pa, meron pa. Ito wala ng bulaklak.
purple ang bulaklak niya. Ang dami, parang libo yung bulaklak niya noong nakaraang 3 weeks. Ngayon wala na, pinangputol ko na nga yung mga head na yan. Oh, pinamputol ko na yung ganito. Pinuputol ko yan. Ay, wala akong gunting. So yan, ito kasi yung apple ng aming kapitbahay guys. So dyan yan tumo. Ayan. Andyan siya. Pero tatanggalin ko yan lahat at saka ilalagay ko sa compost. Yan sa amin. Tapos tingnan nyo yung yung aming grass. Ngayon, nakaban na kami, hindi na pwede mag-hose pipe ng dilig. Bawal na. Kaya dinala ko yung sprinkler watering can dito para madiligan. Kahapon ko lang nadiligan pero parang hindi talaga siya nakakasurvive. Dinidiligan ko yan bawat hapon. Grabe oh. Tapos dito sa side na to, so dahil, ay naku, ang kalat nga guys kasi pag hapon after school yung mga bata naglalaro kung saan yung mga gamit. Tapos yung talong ko, ito yung una kong nireplant dito. May unang bulaklak to, kinuhanan ko, pero ayan, siya. Tapos ito yung isa, ewan ko kung magtutuloy yan. Pero tingnan mo, sunog yan, sunog. Mga sunog ang dulo. Kahit dinidiligan ko na yan, twice a day. Umaga, bago ako magtrabaho, tapos hapon pagdating ko sa trabaho, bago ko pumasok sa bahay. Ayan, may ako dito, may 5 puno na talong. Lahat na rin naman namumulaklak. Tsaka yung nilipat kong isang part na naman ng kangkong. Tapos, ito yung chili ko. Ito, baka halupin nyo ito. Tapos, ito cayenne. So, kasi nang mix na, wala na ang tanda. So, ito, cayenne peppers ito. Ayan ang mga namunga na. Ayan naman namunga na. Ayan, namumunga na siya. Ayan. Yan, mga peppers. Buti meron ako natira dito. Kasi kung lahat tinanim ko sa allotment, lahat sila ubos. Walang disappointed ako sa allotment kasi parang may peste ko doon, may mga peste, madaming yung mga tanim parang hindi masyadong successful this year. Ayun yung kamatis ko, hindi ko alam kung anong variety na to kasi nga halo-halo. Ito kanina mayroong malaki dito, tinanggal namin kasi may root sa ilalim, yung parang sira sa ilalim kaya tinanggal na namin. Ayan siya. Tapos mayroon pa dito yung sa allotment namin, medyo mas naunang mamunga yun, parang malapit na mahinog yung iba. So, ayan. Ayan. So, ito yung aking small garden dito sa bahay. Pero kung wala lang sanang mga bahay, sila Dwayne. Kasi araw-araw yan naglalaro. Naawang ako sa kanila kasi kapag naglalaro sila, oh, watch out my plants, watch out for my plants. Parang limited yung space kasi maliit lang ang garden. Pero nagagawan pa rin ng paraan. Ayan ang aking spring onion. Parang 2 years na din yan. Akala ko nga walang tutubo kasi yung spring onion na tinanim ko dyan galing sa store, namulaklak siya, tapos hinayaan ko lang mamulaklak. Pero kasi kinuha ko lahat last year, akala ko wala na, pero may isa pamumulaklakin ko din yan para pangtanim ulit next. Ayan, nagbunga na. Ayan. So ayan ang aking garden dito sa bahay. Meron pala akong plum. Meron pala kaming plum dito. Ito pala, meron pala ako. Yung sitaw ko, akala ko na hindi na mag-grow. Nilagay ko lang dito just in case kasi ito free. Nilalagyan ko to ng mga basura, mga dyan sa, pero tingnan mo ito ba, humahabol. Ewan ko, pero medyo late. Pero let's see, ayan mataas na. Mayroon ako sa allotment, talaga hindi sila tumubo, mas mababa pa sila dito, pero may bulaklak at may bunga like 3 inches. Ito guys, sitaw na mahaba sana, pero ewan ko lang. Let's see, excited ako dito, excited ako dyan. So ayan, tapos ito pakita ko sa inyo yung plum. Maliit lang to na puno okay, medyo maliit lang, punti lang ang bunga this year kaysa last year ata. Tingnan nyo guys, ayan, naman dami-dami din. Tapos saan ba? Ayan ang mga bunga niya ayan. Tapos ayun. Tapos mayroon pa dun banda, andun sa loob. Ayan. Ay, nakakagulat. Ayan.